Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 1993 na pinamagatang Fan Fan. Sa Paris, France, 5 taon nang nakatira si Alexander kasama ang kanyang kasintahan na si Laure. Nang regaluhan niya si Laure ng isang pares ng sapatos para sa araw ng mga puso, at ang kanilang matalik na oras na magkasama ay hindi na masaya tulad ng dati, sa wakas ay naunawaan ni Alexander ang katotohanan na ang kanilang madamdamin na relasyon ay naging isang nakakainip na gawain. Nangangailangan siya ng pahinga mula kay Laure kaya nagpasya si Alexander na manatili ng ilang araw sa beachfront cottage na pag-aari ng kanyang mga kaibigan na sina T at Maud. Dumating siya sa isang mabagyong gabi at nagulat na makita ang isang babae na pumasok sa bintana at lumakad gamit ang kanyang kamay, si Fan Fan pala, apo ng kaibigan ni Alexander. Nabalitaan na siya ni Alexander noong nakaraan at nalaman niyang hindi sila nagkilala sa isa't isa, kaya sinabi ni Fan Fan na binalaan siya ni Maud na si Alexander ay hindi eksaktong regalo ng Diyos sa mga babae. Ipinaliwanag din ni Fan Fan na nag-aaral siyang maging perfumer tulad ni Maud, at hindi niya matukoy ang amoy ni Alexander. Dahil iisa lang ang guest room, iginiit ni Fan Fan na dapat silang magkatabi sa kama dahil hindi sila hayop para matulog sa sahig, at habang si Alexander sa una ay hindi komportable sa ideya, nagbago ang isip ni Fan Fan sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya na isang bading. Sa huli, ang pagtanggap na makisalo sa kama ay lumalabas na isang masamang ideya dahil patuloy na iniistorbo ni Fan Fan si Alexander sa halip na hayaan siyang matulog. Sa kabila ng mga inis na ito, kinaumagahan ay hindi napigilan ni Alexander ang pagmasdan si Fan Fan mula sa malayo. Alam ni Fan Fan na hindi natuloy ang kanilang munting plano kagabi, kaya nag-aalok siya ng simpleng solusyon para maiwasang maulit ang pagkakamaling iyon. Dinala niya si Alexander sa isang abandonadong bahay na tinatawag niyang secret hideout, kung saan sila magkasama at nag-e-enjoy sa isa't isa, kumpanya ng iba. Lumipas ang ilang araw at naalala ni Alexander na makikipagkita siya kay Laure at sa mga magulang nito, kaya dali-dali siyang bumalik sa Paris. Pagpasok niya sa kanyang apartment, nagulat siya nang may call girl na naghihintay sa kanya. Ito pala ay si Laure na naka-costume, at naniniwala si Alexander na ito ay isang pagkakataon upang muling buhayin ang kanilang relasyon, ngunit si Laure ay pagod na sa paghihintay at gustong umalis para sa hapunan sa lalong madaling panahon. Pagdating nila sa bahay ng kanyang mga magulang, nabigla si Alexander nang makita niya ang kanyang biyenan na natigil sa isang boring na pagsasama, at nag-aalala na ito rin ang kanyang kinabukasan nang ipilit ng ama ni Laure na siya ang bahala sa negosyo ng pamilya, na isang punerarya. Samantala, inamin ni Laure sa isang kaibigan na gusto niya si Alexander at gusto niya itong makasama. Nang maglaon, nang bumalik si Alexander sa bahay ng kanyang kaibigan, inamin niya kay Tina gusto niya si Fan Fan, ngunit hindi siya sigurado kung dapat niya itong ituloy dahil pagod na siyang palaging nahuhulog sa parehong pattern. Ang lahat ng kanyang mga karelasyon ay masaya sa una, ngunit sa kalaunan ay nawawala ang pagnanasa at sila ay naging isang boring na mag-asawa na natigil sa isang gawain. Itinuturo ni T na ang isang gabing date ay hindi rin magiging maligaya, at sa wakas ay nakaisip si Alexander ng isang ideya na isang mababaw na pag-ibig. Liligawan niya si Fan Fan at isasama siya sa mga mag-agarang date, ngunit hindi man lang niya ito hahalikan o ipagtatapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sa paraang iyon ay masisiyahan siya sa excitement na makikita sa hindi natutupad na mga pagnanasa at maiwasan ang mga karaniwang aspeto ng relasyon, tulad ng mga tahimik na argumento sa maliit na bagay. Sa pagiging ganoon ay hindi rin niya niloloko si Laure. Para sa kanilang unang date, bumili si Alexander ng mga bulaklak para kay Fan Fan at dinala siya sa isang magarbong apartment upang kumain ng hapunan. Masaya silang magkasama at matuto patungkol sa isa't isa, kasama ang maliliit na detalye tulad ng katotohanang hindi mababayaran ni Fan Fan ang renta. Sa gabi, napagtanto ni Fan Fan na nagsinungaling si Alexander at hindi ito ang apartment ng kanyang pamilya, kaya ipinagtapat niya na gusto niyang ibigay sa kanya ang karangyaan na nararapat sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tunay na may-ari, at labis na naantig si Fan Fan sa ginawa ni Alexander kaya tinulungan niya itong magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa rente bago sila tumakas. Pagkatapos, isinakay ni Alexander si Fan Fan sa kanyang sasakyan at piniringan ito, na sinasabing ihahatid siya nito hanggang sa Vienna. Sa totoo lang, dinala niya siya sa isang studio sa telebisyon, kung saan ang isang espesyal na entablado ay ginawa upang magmukhang Vienna noong 1813.
Habang nakasuot ng magarang costume, sina Alexander at Fanfan ay sumasayaw ng waltz at nagpapanggap na inaatake sila tulad ng sa mga pinakadramatikong telenovela. Ang lahat ng ito ay masaya at kapana-panabik hanggang si Alexander ay nagmungkahi ng isang toast sa kanilang pagkakaibigan, na labis na ikinalungkot at hinanakit ni Fanfan. Nang matapos ang gabi, nag-alok si Alexander na iuwi si Fanfan, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na ihatid siya sa bahay ni Paul, isang kaibigan niyang iskultor na nag-aaral sa hubad na katawan ni Fanfan. Nang maglaon, nang bumalik si Alexander sa kanyang apartment, nakita niya si Lore na gising at naghihintay sa kanya, na pinaghihinalaang niloloko siya nito. Si Alexander ay tapat at inamin na may kasama siyang ibang babae ngunit nanunumpa na ang lahat ay palabas lamang. Ang kanilang pag-uusap kahit papaano ay nauwi sa pagtatalo kung sino ang iniimbitahan nila sa kanilang kasal, na nag-udyok kay Lore na magtaka kung ano ang nangyari sa kanila. Nangako si Alexander na ayos lang sila at nasa edad lang ito, pagkatapos ay sinubukan siyang gambolain sa pamamagitan ng pagiging masama sa kanya. Kinabukasan, isang bigong Fanfan ang nagsabi kay Maud tungkol sa nangyari, kaya napagtanto ni Maud na hindi niya alam ang tungkol kay Lore. Nang ipaliwanag ni Maud na engaged na si Alexander, lalo pang nagalit si Fanfan at nangakong magpo-focus sa kanyang paparating na pagsusulit para kalimutan siya. Gayunpaman, nahumaling pa rin si Fanfan sa alindog ni Alexander at patuloy na nakikipag-hangout sa kanya kahit na nakakadismaya na hindi siya makumbinsi na sumama sa kanyang apartment sa pagtatapos ng bawat date. Samantala, binisita ni Alexander ang landlord ni Fanfan para palihim na tulungan siya sa kanyang renta at nalaman niyang walang laman ang katabi niyang apartment. Kalaunan ay napagod si Fanfan sa larong ito at inanyayahan si Alexander sa isang bar para uminom kung saan inamin niyang alam niya ang tungkol kay Lore at binigyan niya ng ultimatum si Alexander, na dapat siyang pumili sa pagitan ni Lore o Fanfan. Iginiit ni Alexander na gusto lang niyang makipagkaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Fanfan na naaamoy niya ang kanyang mga hormones at pinatunayan nila na labis itong naaakit sa kanya. Nalilitong makita ang sarili sa isang sulok kaya nagpanggap si Alexander na kailangan niyang pumunta sa banyo, ngunit pumunta talaga siya sa pinakamalapit na pharmacy at bumili ng pampatulog na ibinuhos niya sa inumin ni Fanfan. Nang makaramdam ng antok si Fanfan, dinala siya ni Alexander sa kanyang sasakyan. Kinaumagahan, nagising si Fanfan sa dalampasigan at nakipagsapalaran na lumangoy na naka-underwear lang. Sa pag-aakalang ito ay senyales na nagkagusto na si Alexander sa kanya, at pinahiran din niya ito ng sunscreen sa kanyang likod, na nagpapataas ng tensyon sa pagitan nila. Nang tumayo na ang espada ni Alexander at tuluyan na hinalikan si Fanfan, biglang dumating si Lore na ibinalita sa kanya ang bagay na hindi gusto ni Alexander. Malaking balita ang dala niya, natapos na ang paghahanda para sa kanilang kasal at higit sa lahat buntis siya. Halatang galit si Fanfan at sinampal si Alexander habang binabati ang masayang mag-asawa bago umalis. Ginalit nito si Alexander bilang ganti at napansin ito ni Lore dahilan para gumawa siya ng eksena at hiniling na lukuhin siya ni Alexander para mas malinaw ang mga bagay sa pagitan nila dahil hindi niya maintindihan kung ano talaga ang gusto nito. Pagkaraan ng ilang araw, patuloy na nabalisa si Fanfan at dahil sa kakilakilabot na kalagayang ito, bumagsak siya sa kanyang mga pagsusulit. Samantala, hindi sinasadyang hiniling ni Lore kay Alexander na bumili ng napkin para sa kanyang buwanang regla sa tindahan at walang pagpipilian kundi aminin na hindi talaga siya buntis, isang kasinungalingan ang kanyang iniwan sa dalampasigan dahil sa kanyang ginawa. Iginiit ni Lore na hindi gagana ang kasalang ito kung hindi makapagpasya si Alexander, kaya opisyal na itinawag ni Alexander ang kasal sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga imbitasyon. Pagkatapos, hinanap niya si Fanfan at nakita siyang sumasakay ng bus papuntang Italy, kaya hinabol niya ito na may balak na kausapin ito. Gayunpaman sa susunod na hintuan ng bus natakot siya at hindi sumakay. Nang maglaon, ibinahagi ni Alexander ang kanyang mga pagkabigo kay T, na ipinaliwanag na gusto niyang makasama si Fanfan ngunit hindi niya gusto ang nakagawiyang kaakibat nito. Nang sabihin ni T na si Fanfan ay hindi maghihintay magpakailanman at na siya ay babalik mula sa kanyang bakasyon sa loob ng 10 araw, si Alexander ay nakakuha ng ideya, gagamitin niya ang 10 araw na yon para bilhin ang apartment sa tabi ni Fanfan, palamutihan ito upang maging kamukha niya, at ilagay sa isang one-way na salamin. Sa ganitong paraan, maaari siyang tumingin sa kanya at magpanggap na magkasama sila nang hindi talaga ginagawa.
Gumagana ang plano at nang bumalik si Fanfan sa Paris, araw-araw ay nasisiyahan si Alexander sa kanyang ginawa nang hindi niya nalalaman. Isang araw, tinawagan siya ni Fanfan para humingi ng tawad sa sampal at inanyayahan siyang lumabas ng tanghalian kasama ang kanyang mga lolo't lola, at tinanggap na maging magkaibigan lang. Nang magkita sila, nagulat si Alexander nang makitang kasama nila si Paul dahil nililigawan niya si Fanfan. Nagpapanggap na masaya si Alexander para sa kanila pero halatang nagseselos siya, feeling awkward na parang third party. Pagpunta ni Paul sa banyo, sinabi agad ni Alexander kay Fanfan na nakipaghiwalay na siya kay Lore, ngunit sinagot ni Fanfan na huli na para sa kanila. Sa tanghalian kasama sina T at Maud, ibinalita ni Paul na ikakasal na sila ni Fanfan, na lalong nagpapahina sa mood ni Alexander. Nang gabing yun, nang bumalik si Alexander sa apartment, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit, sa pag-aakalang nawalan siya ng pagkakataon kay Fanfan, napigilan lamang ang sarili nang makita niyang nakikipagtalo ito kay Paul sa kabilang bahagi ng salamin. Lumalabas na hindi talaga sila magkasintahan, ginawa lang niya ito para magselos si Alexander. Gusto nga ni Paul na makasama si Fanfan pero tinanggihan siya nito, dahilan para magtaka siya kung bakit niya iniisip si Alexander nang umasta ito na parang iwan. Inamin ni Fanfan na minamaliit din niya si Alexander hanggang sa nalaman niyang tinutulungan siya nito sa kanyang rente, na nagpapatunay na may mabuting puso siya. Samantala, sinabi ni T kay Maud ang tungkol sa one-way mirror ni Alexander, nangako siyang hindi sasabihin kay Fanfan ang tungkol dito. Hindi tumutupad si Maud at kinabukasan, bumalik si Fanfan sa kanyang apartment na alam kung sino ang nasa kabilang side ng salamin at humihingi ng paliwanag. Sa pagsasalita ng malakas upang marinig sa pamamagitan ng salamin, sinabi ni Alexander kay Fanfan ang tungkol sa kanyang paghabol sa bus at ilang masasamang alaala sa pagkabata tungkol sa kanyang sariling ina, na may ibang lalaki sa kanyang silid tuwing gabi. Lumaki siya sa pag-iisip na ang pag-ibig ay laging maasim, na nag-udyok kay Fanfan na ipaliwanag na hinding-hindi ito mangyayari sa kanya. Hinahalikan niya ang salamin at isinandal ang katawan dito, sinasabi kay Alexander kung gaano niya ito kailangan, ngunit nang tumugon lamang si Alexander sa pamamagitan ng paghawak din sa salamin, pinaalalahanan siya ni Fanfan na hindi ito sapat. Pagod na siya sa mga laro, kaya hanggang 10 PM na lang na pumunta sa kanyang apartment o hindi na niya ito makikita. Ngayong alam na niya kung ano ang gagawin, pumunta si Alexander sa isang bar upang tipunin ang kanyang mga iniisip at wala nang natitirang oras. Pagbalik niya sa apartment, nalaman niyang wala na si Fanfan at nag-iwan ng note na nagsasabing makakasama niyang muli ang kanyang kapatid. Desperado na ayusin ang mga bagay-bagay, tinawagan ni Alexander si Maud para magtanong tungkol sa kapatid na ito, at nalaman niyang patay na siya sa loob ng maraming taon pagkatapos niyang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Sa pag-aakalang ganoon din ang gagawin ni Fanfan, napaiyak si Alexander nang maalala niya ang oras na pinagsaluhan nila at napagtanto na hindi niya maiisip na pakasalan si Fanfan. Ang kanyang pagdadalamati ay biglang naputol ng kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang apartment, binasag ni Fanfan ang salamin at ang metaporikong pader sa pagitan nila. Sa wakas ay nagyakapan at naghalikan ang dalawa habang ipinaliwanag ni Fanfan na gagawa siya ng bagong deadline, at ngayon ay may hanggang 10:00 ng umaga si Alexander para bawiin siya, na ipinagpatuloy ni Alexander na masigasig. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.